church. Come on, people of God. Pwede mo ba natin malakas magpalapakan ang ating pong Panginoon? Pakisabi sa katabi mo, tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Amen? Amen po ba, praise church? Let us enter His gates with thanksgiving in our hearts. Tayo pong lahat ay patuloy po magpuri at sumamba sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. Come on, people of God! Hey, hey! Let us celebrate the goodness and faithfulness of Jesus. Let us honor His presence this morning. Hallelujah! Pwede mo ba makita bawat kamay po pumapalapak po ng mataas? Excited po tayo! Hallelujah! Let's sing it out. Greater than the perfect sunrise, greater than the ocean's deep, greater than the highest mountain. Lord, I believe you are greater than the world I see. Yeah, Jesus, you're above everything. Come on! And your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything. You're greater. And help! Hey! Whoa, oh, oh. Greater than my expectation, greater than my wildest dream, far beyond my comprehension. Lord, I believe. Here we go! You are greater than the world I see. Yeah, Jesus, you're above everything. Here we go! And your spirit is alive in me. Let's give thanks to Jesus! You're greater, Jesus. You're greater. Let's go! Hey! Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. There is no one like you. Oh, oh. No one can compare to you. Oh, oh. Jesus, you are greater. Oh, oh. Than everything. There is no one like you. Oh, oh. No one can compare to you. Oh, oh. Jesus, you are greater. Oh, oh. Than everything. You are greater than the world I see. Come on. Yeah. Come on, praise church! Yeah, with you I could do anything. You're greater. Hallelujah! Let us enjoy the presence of Jesus in this morning. Sige po! Hallelujah! Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Praise church! Whoa, oh, oh. Hey! Hey! Whoa, oh, oh. Praise you, Jesus! Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. There is no one like you. Oh, oh. No one can compare to you. Oh, oh. Jesus, you are greater than everything. There is no one like you. Oh, oh. No one can compare to you. Oh, oh. Jesus, you are greater than everything. You are greater than the world I see. Yeah, Jesus, you're above everything. And your spirit is alive in
Puma Praise Church. Let's continue to rejoice. Hey! Sige po. We can give more to Jesus. Ang buti-buti po ng Panginoon. We have reasons to rejoice. You are here. Come on. As you lift you up, you were riding on our praise. Be enthroned over everything. You were seated in our place. Hey! This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lifting up and shouting praise over all. As we praise, now I can feel the change. As your presence now with me. Hear the sound. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are being This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. Hearts open now and Lahat po ng pinalaya po ng Panginoon. turn it up, this side of praise. Make it louder than any other. Lift it up, shout His name over all. Turn it up, this side of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Our praise goes up. Puma Praise Church. Hallelujah. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down, Jesus. Our praise goes up. Your rain comes down. And shines of praise, we celebrate. You are glory and surrender. You are reigning on our praise. Here we go. Puma Praise Church. Make it louder. And shout over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up, shout His Sige po, mas malakas pa pong palakpak para po sa Panginoon. We give glory to Jesus who deserves it. Hallelujah! I'm
out of doubt, plant a seed of faith. Plant a seed of faith. I send the rain. Things start to change. Oh, Jesus, bring the rain. From glory to glory, joy writing my story when late. Let it rain, come on, let it come on, church. God brings the rain. From glory to glory, joy writing my story when late. Let it rain, let it rain, let it rain. Things start to say the same. From glory to glory, my story let it rain, 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 so let it rain. I said the rain. Oh, God send the rain. God send the rain. We praise you, Jesus. Bring the rain, Jesus. Oh, we give you glory. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Let's continue to be in the presence of the Lord. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, pinakamalakas pong papuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Let's continue to be in the presence of the Lord Jesus. God is about to do great things. Amen? And His presence is here with us this morning. Salamat, Panginoon. Then sings my soul, my Savior God, to
raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. In every song we sing, we thank you. For every breath you give, we thank you. For every broken heart you gave me. For every life restored, we thank you. In every song we sing, Let's give thanks to Jesus in this place. for every breath you give, we thank you. For every broken heart we made new. For every life restored, we thank you. For your goodness, for your love, you never failed us. You are enough. For your goodness, for your love, you never failed us. You are enough. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Come on. The Lord has done for us. With the great give thanks to the Holy One. Give thanks because His Jesus died. His Son is God. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has Come on, church. 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 Give thanks to the Lord, for He is good. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. Gives thanks to Him who alone does mighty miracles. Give thanks to Him with who made the heavens skillfully. His faithful love endures forever. Amen.
endures forever. His faithful love 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 endures forever. He saved us from our enemies. His faithful love endures forever. He gives food to every living thing. His faithful love endures forever. Give thanks to the God of heaven. His faithful love endures forever. Mami, cellphone ko, iwanan ko dyan ha.
Okay, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God. Batiin mo muna yung katabi niyo po. Sabihin niyo po, Happy Anniversary. Grabe, no? Yung atmosphere ho natin, first fruit offering pa lang po ngayon, pero mukha ng Happy Anniversary. 5 months na lang, 24th anniversary na natin. And 1 year and 4 months or 5 months, we will celebrate our 25th anniversary. So yung nakita nyo po kanina, patikim pa lang po yun, a glimpse. Samantala kanina nag-worship, sabi ko, Lord, ano kaya yung pwede namin gawin talaga sa iyo na lalong makapagpapangiti pa at tunay na magdadala sa malaking kapurihan ng ating Panginoon. Thank you so much and welcome sa ating First Fruit Offering 2025. Ito yung isa nga po sa grabing exciting kasi ang daming binubukas talaga ng Diyos sa buhay po natin. So, I will discuss the importance of giving. So, doon muna po ako pupunta as much as possible, ma-explain natin ito sa mas simpleng kaparaanan, kasi may mga bagay na hindi magbubukas hanggat hindi tayo nagbibigay. Maraming mga kwento ang mapapakinggan nyo, maraming significant na pagbabago at breakthroughs nung matutunan nilang totoong magbigay. Hindi pa nga po yung totoong parang naglingkod, nag-volunteer, okay lang po yun eh. Ang matinding breakthrough, nasa giving po talaga. Kaya pag ito po yung na-miss natin, medyo may malaki tayong problema. Ang laki ng na-miss po natin. Okay? Father God, open our eyes that we may see who you are, your promises, your covenant. Tulungan niyo po kaming makita namin ang aming sarili, ikaw o Diyos, sa umagang ito. In Jesus' name, amen at amen. Sige po, isang malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Okay? So medyo marami tayong konting slides pero kahit picturean nyo na lang po, pero basta ang mahalaga is, makuha nyo po yung tatlong napakalaking dahilan bakit tayo nagbibigay. Tingnan muna natin ito. This is from Proverbs 11:24-25. This is the Message Bible. Sa The Message Bible kasi, grabe, halos parang in-interpret niya na po or in-explain niya. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Grabe, ang mundo ng mga mapagbigay ay palaki ng palaki. Subalit ang mapagkait, ang mundo nila ay paliit ng paliit. Sila na tumutulong at nagpapala ay pagpapalain at tutulungan. Sino po gusto niyo po maranasan ng verse na ito? Can I hear amen? Grabe, lumalaki daw po ang mundo natin. Kapag naranasan natin ang totoong magbigay, hindi lang magbigay, I believe ang tamang term po sa generosity is saganang pagbibigay. Yung tithes natin, this is gratitude. Ibinabalik lang natin sa Diyos yung para sa Kanya, but more than your tithes, ang tawag diyan, generosity. At gusto ni God, hindi lang po sa tithes. Yung iba sa atin, most likely, masyado pa sigurong nasasaktan pag nagtatides kasi hindi pa talaga tayo siguro masyadong sanay, na regularly nagtatabi para po sa Panginoon. Pero kapag nasanay po tayo at pumunta tayo sa second level ng generosity, iibang usapan po yun. Sa Tagalog natin basahin, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligan din. Wala pa tayong nakitang nagbigay at naghirap na iyon ang dahilan kung bakit nagkawindang-windang ang buhay, basta nasa ayos lang po ang pagbibigay, of course, sa ating Panginoon. So, yung passage na ito, I want you to embrace this. After Matthew 6:33, let us embrace Proverbs 11:24-25. Okay? So, ulitin lang natin ang mundo ng mapagbigay ay palaki ng palaki, subalit ang mundo ng mapagkait, paliit ng paliit.
Sino po gusto rito mas lumaki ang pananampalataya? Sino po rito mas gusto niyo po lumaki lalo po ang paglilingkod niyo sa Panginoon? Lumaki ang influence natin. Lumaki ang bahay natin. Lumaki po yung kita natin. Ito po ang sikreto eh. Hindi ho pwedeng lumaki ang mundo natin nang hindi naman lumalaki po yung ibinibigay po natin. So napakahalagang matutunan natin. I-overcome natin to kasi may struggle tayo bakit hindi po mapagawa. Wala ho ako nakitang mapagbigay na nainis po tayo. Wala ho ako nakitang matulungin na naaasar tayo sa Kanya. Wala. Sa totoo lang, hindi mo makakalimutan yung mga taong tumulong at naging mapagbigay para sa iyo. Tama po ba yon? Kaya mga kapatid, kung gusto natin mas lumaki, mas umangat, mas marami pang madala sa ating Panginoon, at mas magamit ang buhay natin sa iba't ibang kaparaanan, narito na po ang sikreto, ang mundo na mapagbigay, palaki ng palaki. Amen? O isang malakas muli na palakpak ibigay natin sa Diyos. Wow, yung mga taga-Obando na nasa kaway-kaway nga mga taga-Obando. Gusto niyo po ba lumaki ang Obando? Olo, nasaan ka, Pastor Marlon? Ayan. Tingnan mo na, si Marlon, inangat na ng Panginoon. Nasa itaas, ano po? Nasa itaas ng multimedia, Obando, ha? Huwag niyong mamaliitin ang Obando, ano po? Naghahanap na po sila ng malaking lugar, ano po, para sa Lord. Wow. God bless you mga taga-Obando po. Ang buhay niyo po ay palaki ng palaki. Yung isang nag-testimony po sa Obando, ikinasal po namin last year. Dapat po sana, kakasal daw po, kasi 14 years na sila nagsasama nung makakilala sila sa Lord. Basta po nung magsama po sila, kaya lang, noong January po, yung instead na pampakasal nila, ibinigay nila sa Panginoon. Pagkatapos sila po ay ikinasal naman po natin doon sa Malabon, sa church, na hindi ka magugutom. Come on, mga taga Malabon, palakpakan natin mga taga Malabon. Pansit Malabon yan. So yun ang point natin, hindi pwedeng lumaki ang buhay mo na hindi lumalaki ang pagbibigay po natin. Hindi pwedeng umangat ang buhay natin na hindi lumalaki ang ating contribution at pagtulong po. Maaaring nagsimula ka sa maliit na bagay pero gusto ni God i-level up mo yung mga bagay na ginagawa mo sa Kanya. Alam niyo po, God will take responsibility for blessing you. Tayo ang part natin to give generously. Pero si God, ang part niya, to bless you abundantly. Hindi natin problema kung paano babalik yung mga ibinigay natin. Sagot ni God kung paano babalik yon. Marami tayong matutulungan, hindi naman sila yung magbabalik eh. Marami nga tayong natutulungan, walang kakayahan na magkaloob. Pero yung hindi kayang gawin ng mga taong tinulungan mo, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Naniniwala po ba tayo doon? Can I hear amen? Kaya kung ito lang po talagang isang matututunan natin, ang laki pong bagay, it will create breakthrough. Siguro kung may one word po akong gustong patandaan sa inyo, sa umagang ito pong the word unlock. Marami sa atin, may mga nakasarado pa rin sa buhay natin na hindi magbubukas kung wala po ang generosity. Hindi ko po ma-imagine, galing po tayo sa mahirap, galing po talaga tayo sa walang-wala. Pero sobrang nagugulat po ako. Talagang ibang-iba na po. Yung in a sense, kahit pa paano, hindi naman po yung tayo sobrang yaman or what, ano po. Sobrang nakikita ko po, ibang-iba yung buhay natin noon. Ano ang sikreto? Kailan? I believe ang nag-unlock generosity rin eh. Laging naroon ang kwento ng pagbibigay sa maraming dakilang bagay na nangyari sa buhay natin. Yes, ginagamit ng Diyos yung prayer mo. Yes, ginagamit ng Diyos yung pagbo-volunteer mo, paglilingkod mo. Pero itong tinatalakay ko po, hanggat hindi natin natututunan, parang laging may limitation.
parang laging may ceiling ang buhay natin na hindi tayo makaangat-angat. Maganda nga po din, even yung mga boxes na ito, imagine, pag hindi tayo nagkaloob, pag hindi tayo naging generous, merong nasa loob nito na hindi mo makukuha na para sa iyo. Hindi ito magbubukas. Hindi magbubukas ang pintuan ng langit pag tayo po masungit at kuripot. Di mo yung katabi niyo po kung ngayon pa lang parang namumutla na. Yung parang nangihinayang. Ano po? So again, imagine itong limang box, 2, 4, 6. Itong 6 na boxes na to, imagine yung 6 na ito, may inihanda siya sa iyo, ni isa walang nagbukas. Merong mapagkakataon sa totoo lang, pasensya na po kayo ha, okay lang kahit magsasayaw tayo, pag hindi ka naman nag-offering, hindi ito bubukas. O yes, nag-usher ka, pero hindi mo naman natutunan yung proper talaga na pag-o-offering. Yes, makakatanggap pa rin tayo ng blessing, pero yung special na magbubukas sa atin, na pwedeng narito pala, yung hinahanap mong kabuhayan, pampaaral sa iyong mga anak, yung future po na nakikita natin. So ngayon, I believe na eto po, may story po ako na laging parang naalala eh. Sa langit daw, ang dami mong makikita mga boxes, nakapangalan sa iyo pero hindi nakarating. Una, hindi mo hiningi. Saka most likely, hindi natin man lang na-unlock yung mga bagay na yon. Sana this morning, matutunan po talaga natin. Tinatayuan ko po ito sa pangalan ni Jesus, na talagang tayo ay magbigay para sa Panginoon. Hindi dahil gusto lang nating magbigay, kundi naniniwala tayo, nais ng Panginoon more than sa iyong pagbibigay, ikaw ang gusto ng Panginoon. May gustong i-reveal si God sa iyo na hindi mo makikita kapag hindi mo naranasan. Ang tawag na iba rito minsan, pikit matang pagbibigay. Minsan hindi mo pa kaya eh. Yung 20 pesos, walang problema eh. 50, okay lang eh. Yung 100, nagpapalpitate na ng konti. Pag nag-200, medyo parang may namamanhit na konti sa daliri. Pag 500, medyo namamasma na. Pag 1,000, paralisado na. May mga ganun po, may mga ganung status po o stages sa buhay natin. Huwag ko kayong mag-alala, nauunawaan po natin yung pinanggagalingan ng bawat isa. Imagine kung lahat tayong naririto, na-unlock natin, yung biyaya ng Panginoon sa atin, ang sarap-sarap lalo ng buhay natin, at ang bilis ng pag-usad ng kaharian ng Panginoon. Lahat nga po ng gustong may ma-unlock sa buhay nila, at revelation sa Panginoon, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Kailan sinabi ng Diyos kay Noah na hindi ko nagugunawin ang mundo pagkatapos ng offering niya? Ang hirap mag-offering sa panahon ni Noah, ubos lahat eh. Disaster, ubos lahat. Pero ang unang ginawa ni Noah, nag-offering siya. Nung nag-offering siya, pinangakuan at sinabihan siya ng Diyos, ito yung gagawin ko sa iyo. Na-imagine niyo ba yun? Every time na nagkakaloob ka sa Panginoon, sinasabi ni God sa iyo, ito yung gagawin ko sa iyo. Paano naman yung hindi nagkaloob? Paano naman yung walang balak magkaloob sa Diyos? Wala ho tayo matatanggap talagang revelation. Kaya galing nung nagkaloob po si Noah, hindi niya sinabi, Lord, nag-offering ako, pangakuan mo ako, sabihan mo ako. Hindi ho eh. Ang Diyos mismo ang nagkaloob ng revelation. Marami tayong hindi maintindihan hanggat di natin nalalagpasan yung part na ito sa buhay natin. Kailan uli narinig ni Abraham na gagawin siya ni God na ama, multitude, father of multitudes, na yung lahi niya, grabe pong magiging kasing kapal ng dagat, after niya ma-offer yung pinakamabuti, at kaisa-isa niya pong anak. May nangyayari every time we give. May nangyayaring mas higit na mas malaki,
Hindi naman kinuha eh. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi naman talaga si Isaac eh. Ang gusto niya, si Abraham. Mga kapatid, minsan parang pangit lang pakinggan. God doesn't want your offering. He wants you. Ikaw yung gusto niya kasi marami ka pang hindi nakikita. Ang common na explanation dito, kaya raw sinubok ng Diyos si Abraham para daw makita ang pananampalataya ni Abraham. Ang tanong ko naman po, meron bang hindi alam ang Diyos na kailangan ka pang subukin para makita yung mga bagay na nasa sa iyo? Ang totoo po, si Abraham ang meron pang hindi alam at hindi nakikita sa Diyos, na kung hindi niya gagawin ito, hindi niya makikita Jehovah Jireh. Ang Diyos ang nagkakaloob, ang Diyos ang tunay na sumusuporta at nagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. Kailan na nangyayari doon? Every time we give. Every time we plant a seed of offering to God. Kailan pa nangailangan ng Diyos ang pera? Kailan pa ng Diyos nangailangan kinapos ang Diyos? Kailan man di kinakapos ang Diyos? Ang alam ko, tayo ang kinakapos. Ang alam ko, ang Diyos hindi nangangailangan, pero tayo may malaking pangailangan. Paano kung hindi mo nakita si God as a Jehovah Jireh? Di ba? Sana I pray, ma-unlock, mag-reveal agad si Jesus sa iyo po. Matagal na natin ginagawa ito, pero nakikita nyo naman, masdan nyo po yung buhay na solid ang pagkakaloob sa Diyos. Solid ang generosity. Tingnan nyo po kung nagmumukha silang kawawa. Tingnan nyo po kung mukha silang nagmumukhang nagkukulang. Kaya mga kapatid, it's about time. Sana this morning, ma-unlock ni God o ma-unlock mo yung gustong sabihin ni God sa iyo at makita mo si God. Hallelujah. Wag naman tayo magutom agad, ano pa. French fries lang yan. Sino rito, binili mo ng French fries yung anak mo, binigay mo sa kanya, maya-maya umihingi ka, ayaw kang bigyan. Ang sarap kutusan. Ako nagbigay niyan eh. Ako nagbigay niyan. Pagkatapos ang sungit mo, di ba sabi mo, Mami, large price ha? O pang-family na. Ganyan po ang itsura natin. Binigyan tayo ng Diyos ng French fries. Pagkatapos, pag inaas tayo ni God na mag-give, kala mo sa iyo, ang totoo, hindi ka naman magkakasweldo kung hindi ka binigyan ng Diyos ng hanap buhay. Hindi ka naman magkakahanap buhay kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng lakas. Hindi mo maiisip ang magandang bagay kung hindi ipapaisip sa iyo ng Diyos. Kaya kung anuman meron tayo ngayon, lahat ito galing sa Diyos. Kasi minsan ang tingin natin, Lord, pinaghirapan ko ito, kinukuha mo naman. Kung kailan ka tatanggap ko ng 13 months, pagkatapos sasabihin mo, may nangangailangan, kailangan ko rin yun. Sino sa atin, pakiramdam natin, every time na si God, ina-ask ka at kina-challenge ka na mag-give, feeling mo, kinukuhanan ka ng Diyos. Feeling mo, pinapahirapan ka ng Panginoon, feeling mo, grabe, pinagsasacrifice ka ni God at gusto niya makita ka na kinakabahan. Yan ang sinasabi ko po sa atin, mukhang iba ang tingin natin. Mukhang mali ang perception natin. Yan ang problem kapag hindi pa po natin napapractice ito. Ang dami nating naiisip na negative. Ano po? Kaya mga kapatid, wag naman sana dumating din ng saan nila dinadala yung pera na yan. Pag ikaw pa nagbabayad ng taxes sa gobyerno, pinupuntahan mo ba gobyerno? Tinatanong mo, saan mo dinadala yung taxes namin? Pag nanonood ka ng sine, saan nyo ginamit yung pinabayad namin ng panonood ng sine? Wala ho. Bakit sa iba? Pagdating sa Diyos, parang gusto natin laging parang pagdudahan. Mga kapatid, lahat ng meron ako, lahat ng meron tayo, galing ito sa Panginoon. Yung kagandahan ng katabi mo, galing sa Diyos yan. Yung kapugian at kakisigan ng lalaki na katabi mo po, kaya siya nakapagtatrabaho, looks pa lang kumikita na. Kitang-kita. Ano po, palakpakan naman natin yung mga pagkaloob sa atin ng Diyos. Wow, thank you Jesus. Kapag tayo inuutusan ng Diyos na magbigay, meron siyang gustong ipakita sa kanyang sarili. At least sana may idea ka na, pag challenge ka ni God, i-bless mo to, magtanim ka dito, sana nagkakaroon ka agad ng idea, ano kaya yung ipakikita ng Diyos
sa kanyang sarili. Bakit niya ako inuutusan? Ano na naman kaya ang i-unlock ni God na character niya? Ano kaya yung i-unlock ni God o i-reveal niya sa akin? Suportahan mo yung gawain na yon. Wow, may makikita na naman ako sa Diyos. Maraming makikita ang taong nagbibigay. Amen? Tawagin na natin mga ushers, gusto nyo po para talagang mukhang bigay na iba sa atin. Pero at least maganda muna ma-explain lang natin. Muli again, palaki ng palaki ang aking buhay kapag ako ay nagiging mapagbigay. Sana yun po, do not be satisfied. Yes, be grateful but not satisfied. Okay lang na nasa apartment ka ngayon, pero may naghihintay sa iyo sarili mong bahay. Okay lang na may trabaho ka, pero may naghihintay na mas magandang trabaho sa iyo eh. Bakit yung magsesettle sa maliit kung merong malaki? Amen. Bakit kailangan magsiksikan kung meron namang maluwag na bahay? Amen. Dati, pikon na pikon po ako talaga sa asawa ko eh. Kunyari lang, dati lang naman po yun eh. Yung pag pinaramdam niya sa akin na yung bahay, dati kasi po, to be honest po, ang concept ko po talaga kapag pastor ka, wala kang sariling bahay, magkakaroon ka lang ng bahay pag may pastoral house, yung church. Pagkatapos, totoo naman may bahay yung pastor po eh. Kahit yung mga Kristyano, doon lang nga lang sa langit, mansion. Kaya lang mararanasan ko yung pag namatay ako. Minsan kailangan pang mamatay bago ka makatira eh. Ayaw mo namang mamatay agad. So ngayon parang nare-realize ko, ang dami palang dapat ma-break na mindset po sa atin. Ngayon nakikita ko po, posible po talaga. Isa po yan sa tina-target natin at kitang-kita ko, pwede talagang gawin ng ating Panginoon. That is my dream, not only po para sa atin, kundi sa bawat Praise Church family, hindi po natin kailangang mangupahan sapagkat naniniwala ho tayo, may nakalaang bahay sa bawat isa sa atin. Malakas na palakpak. Sige po, yung pinakamalakpas, Lord, yun ang unahin mong magkaroon. Come on! Yung outreaches na gusto lahat nila, may sarili silang bahay, Panginoon. Wow, thank you, Jesus. Huwag naman baka sabihin naman, prosperity gospel naman ito. Hindi naman po, hindi natin naalis po. Totoong may pag-unlad, pero nasa pagsunod pa rin sa Panginoon. Hindi po nadadaan sa sigaw-sigaw lang. Kailangan talaga mag-isip din po tayo. Eto yung 3 bagay. Isulat natin ito. 3 bagay, bakit ng Diyos nais niya na ikaw ay maging mapagbigay. Wala akong nakikitang tao na ayaw ng Diyos na maging generous. Kasi gusto niyang i-reveal ang sarili niya sa lahat. Lalo na sa mga anak ng Diyos, andito ka na eh. Tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior. Huwag naman tayo magsettle sa kung anong meron tayo. Number 1, ang ganda-ganda nito, generosity sets me free. Generosity sets me free. Hindi ba, Pastor Loy, pag tinanggap mo si Jesus Christ, malaya ka na? Yes, malaya po tayo sa kasalanan. Pero hindi nangangahulugan, tinanggap mo si Jesus Christ, bayad na yung utang mo sa kapitbahay mo. Ba't mo ako sinisingil? Pinatawad na ako ni Jesus. Si Jesus yun, sa aking kaumutang eh. Hindi ka naman kay Jesus umutang eh. Hindi ibig sabihin, lahat ng utang mo sa bangko, pag tinanggap mo si Jesus, bayad na yun. Ay, hindi po. Kaya nga, pag hindi naayos yung buhay natin, kahit Christian na tayo, pwede pa rin baon tayo sa utang. Unless na lang sa mga loan, sa business, iyon po yun. Pero yung luho, na may luha, ang hirap po niyan talaga. So, sa iyong masaganang pagbibigay, ikaw ay may kalayaang tunay. Sabihin niya ho natin, financial security. Sabihin natin, financial freedom. Ano po ang gusto niyo? Financial security or financial freedom? Lakasan niyo po. Sige, para magkaalaman tayo. Lahat ng financial security, taas ang kamay, taas ang kamay. Iba nangangapapa kung tataas yung katabi niya. Sige, financial freedom, taas ang kamay. Very good, very good. Ang financial security, nababayaran mo lahat ng dapat mong bayaran at pinagkakagastusan. Ang tawag doon, financial security. Pampaaral sa anak mo, pambayad sa ganito. Ang tawag doon, financial security. But the financial freedom is this.
Hindi mo lang nagagastusan ang pangangailangan mo, nagagastusan mo yung gusto mong tulungan at ang kaharian ng ating Panginoon. Amen? Yung kaya ko magpaaral ng aking mga anak, kaya ko rin magpaaral ng iba kasi sobra-sobra na meron kami. Can I hear amen? So sana, ang i-aim natin, financial freedom. Ako naman, wala nang hahanapin pa, tapos na yung mga anak ko eh. Ang dami pang hindi nakakapag-aral, tumulong tayo. O, ako naman, wala nang hanapin ba? May bahay na kami. Ba't hindi ka magpatayo ng bahay para sa iba? O, ikaw may negosyo na. Ang ganda, tama po yan. Ang sarap, tulungan mo ang iba na magnegosyo. Hindi mo magagawa yon kung meron ka lang tinatawag na financial security. Kaya ang ganda ng tinatawag nating financial freedom, hindi mo lang nagagastusan ang para mo sa sarili, nagagastusan mo ang mga bagay na para sa Panginoon. Okay? So, muling malakasan natin yung palakpakan natin for financial freedom sa ating Diyos. Kaya nga kailangan talagang maging matalino rin tayo in a sense sa buhay. Gusto ng Diyos, lumaya tayo dito. Generosity sets me free from the love of money. Ang lupit ng from the love of money. Napanood ko to kay Miles Monroe. Meron daw mas makapangyarihan pa higit kay Satanas. Pera. May mas makapangyarihan pa higit kay Satanas na sa kademonyohan? Pera. Hindi sinabi diyan, Satan is the root of all evil. Sa 1 Timothy 6:10. Hindi ba wala naman akong mababasa? From Satan is the root of all evil. For the love of money is the root of all evil. Ang kasakiman, hindi iyo kinukuha mo. At wala tayong balak mag-release. Greedy. Yung iba sa atin, tapos na ng greedy 1, greedy 2. Pataas ng pataas yung kasakiman. Ano po? Yung tao daw sakim, may 10 milyong hawak na pera, may nalaglag na piso, kukuhanin pa rin, akin yan. Alam mo yung ganun? Sakim naman ito. Dami-dami ng hawak na pera, pati pa yung pwede nang mapunta na sa iba, kukuhanin pa rin. Greedy. Kasakiman, for the love of money. Mamaya, pakikita ko po sa inyo, pwede naman talagang ang money, gamitin po talaga yan para sa kapurihan ng Panginoon. Pero yung lagi na lang, yung puro pera, mukhang pera, greedy. Sana wala naman po ritong sakim sa pera. Yung lahat na lang gusto niya mapa sa kanya. Okay? So, ang problem pa natin pangalawa is, generosity sets me from the fear of not having enough. So, doon tayo gustong palayain ni God. Number 1, sa greedy. Number 2, takot. What is the fear of not having enough? Ang dami ko nakikita ganito, fear of not having enough. Merong pera, nagmumukhang kawawa, daing ng daing, ayaw lang mautangan. Yung meron naman, ninenervyos kapag kinakapos na po, lumiliit yun sa bank account. May kilala po ba kayo mga tao, meron naman, nagmumukhang kawawa, nagmumukhang wala. Yung takot na takot maubusan, takot na takot mawalan. Na parang ang security niya ay yung nasa ATM niya or nasa bank account niya. Wag naman yung ganito, meron ka, nagmumukha kang ewan, nagmumukha kang wala. Amen? Ang matindi raw pananampalataya kahit wala, ang itsura niya mukhang meron. Ang tao daw punong-puno ng takot, meron, pero nagmumukhang wala. O sige nga po, be honest po, ituro nyo po sa akin sa umagang ito kung meron ditong takot mawalan. Tingnan nyo muna ang mukha ng katabi nyo po, ituro nyo po sa akin kung siya yon. Siyempre, definitely, nakakakaba din talaga yung wala, lalo na kung talagang naubos ho talaga. Pero wag naman yung attitude natin sa buhay, lagi na lang ang bukang bibig natin, ano ba naman yan? Mauubos na yung bigas. 5 bulto pa pala yung nasa kanila. Ano yon? Hindi mo naman tinutubigan? Alam mo yung takot na takot lagi sa buhay? Yung parang akala mo laging mababankrupt sa buhay, laging mauubusan, laging matatakot. Ito ang kagandahan pag galing ka sa wala. Pag galing ka sa wala, hindi ka takot magkaroon. Can I hear amen?
Pero yung mga katulad namin, pinanganak na mayaman. Nung pinanganak po ako, ginto ang diaper ko po. Muntik na akong mapa-hospital, ano po, dumi yata yun, ginto rin yun. So ang point ko lang mga kapatid, huwag greedy, huwag naman yung yung pag-asa mo naman, laging magkano ba talaga ang kasyang, ang pera po natin para talaga mabuhay tayo ng payapa. Minsan ang totoo po, at the end of the day, magsikap po tayo, yung kaunti, kayang paramihin ng Panginoon, yung maliit, kayang palakihin ng Diyos, laging ang pagtitiwala natin ay nasa magagawa ng ating Diyos. Muli, malakas na palakpak para sa Panginoon. Okay, tingnan natin to. Command those who are rich in this present world not to be arrogant. Naku. Ano po ibig sabihin nito? Ingat po tayo, lalo na po yung nagkakapera at dati kang wala, baka maging arrogante ka. Ang bilis makayabang ng pera eh. Tama po? Ang bilis makayabang pag meron kang pinagmamalaki. Pero sabi ng Bible, command those who are rich in this present world not to be arrogant. Pero alam niyo po, marami rin namang mayayaman, sobrang humble. Totoo po yun, yung mga simple lang, ang gagaling, ang uhusay. Pero minsan may mga tao na nula nakahawak ng pera na gano'n, ang yabang na agad. Parang pamangkin ni Rod Navarro. Naabutan niyo pa ba si Rod Navarro? Pinoproject lang niya mahangin sa buhay. Nor to put their hope in wealth, hindi rito yung pag-asa natin, which is so uncertain. Mayaman ka ngayon, isang aksidente lang yan, taglupa ka na. Huwag hindi ma-stroke pagkatapos, ilang araw ka sa ICU, 100,000 isang araw sa ICU, isang karamdaman lang kayang ubusin lahat ng kayamanan. Kaya hindi po andito, kaya nga alam mo kung may malusog talaga tayo, ang yaman-yaman natin. And then tingnan natin, put their hope in God. Magtulungan ho tayo na ang tiwala at pag-asa natin, ibigay natin sa Diyos. Can I hear amen? O nagtatrabaho ka, pero hindi ang tiwala mo nasa trabaho mo. O may ipon ka, pero hindi ang tiwala natin nasa ipon natin. Kundi nasa Diyos na nagpapala, who richly provides us with everything for our enjoyment. Sabihin niya po natin, ang ganda-ganda ng word, enjoyment. Di po ako naniniwala na gusto ng Diyos maging miserable, malungkot ang buhay ho natin. Nagpunta ho siya rito para magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Kaya nga po, mukhang maling theology kapag tayo po sa buhay natin, parang gusto ni God magsakripisyo ka. Gusto ni God lagi kang lumuluha. Ano po? Hindi naman po. Muli sabihin natin malakas, enjoyment. Ngayon tanong natin ganito, masama bang maging mayaman? Masama po bang maghangad ng malaking kita? Halimbawa, kita mo ngayon is 4 digits lang. Mangarap na ang sweldo mo 6 digits. 7 digits. So, hindi masamang mangarap, kumita ng malaki. O sige, hindi masama po bang magkaroon ng maraming properties? Masama ho bang mamasyal, mag-abroad? Masama po ba yun? Hindi. Parang parang meron kang anak. Pagkatapos, kung gano'n ang mindset mo na masama, huwag mo na lang pag-aralin yung anak mo kung ayaw mo lumigaya ang anak mo, kung ayaw mo umasenso, kung ayaw mo umunlad. Alam niyo po, hindi masamang yumaman, just keep your hands open. Hindi masamang kumita ng malaki, just keep your hands open. Ito po talaga ang sikreto. Hindi masama magkaroon ka ng maraming properties, but just keep your hands open. Ang problema natin, kapag nagkakaroon, parang sumasara yung kamay natin. That is greedy. Minsan ko na po itong nasabi, at sasabihin ko po muli, sana kapag humiling ka ng sasakyan, sana ipagamit mo rin sa Panginoon. Sana kapag naka-acquire ka ng property, ipagamit mo rin sa Panginoon. Huwag kang hihiling nang hindi mo papagamit at pwedeng ibigay sa Diyos. Amen ho ba tayo doon? Kasi ang sarap, Lord, bigyan nyo nga kami ng sarili naming bahay. Patatayuan po namin hanggang 100 floor. Sa senior citizen po yung 100 floor. Hindi po ba sarap na kasama sa iyong mga pangarap
ay ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Hindi masama na magkaroon ng maraming ipon. Just keep your hands open. Huwag lang madamot. The more na pinagpapala ka ni God, maging generous ka. The more na inaangat ka ng Panginoon, mas lalo ka maging mapagbigay. Because the world of the generous gets larger and larger. Sige nga po, practicein natin. Just keep your hands open. Ganyan po natin ang kamay natin. Saka isasampal natin sa mukha nung katabi natin, ha? Ayan, just keep your hands open. Ay, kasi nakakatulog na iba. Okay. So yun po yun. So, money is a terrible God. Yung God natin, maliit na lang, di po nalitan ng Genopoid. Pinaka-Diyos sa puso natin. Pwede maging Diyos-Diyosan sa puso natin. Money is a terrible God in your heart, but it is a powerful tool in your hand. Ang pera ay napakasamang Diyos-Diyosan sa puso natin. Pero napakamakapangyarihang tool o sandata ng ating kamay na pwede nating ipaglingkod. Alam niyo po, money is a powerful tool laban sa kadiliman. Tingnan niyo po yung mga nagda-drugs na sinisira ng demonyo. Kung merong 100 kabataang nagda-drugs at may pera ka, iparehab natin yung pera mo. Pagpatayo natin sila ng building, doon sila magda-drugs para may privacy sila. Pag-aralin natin, tulungan natin. Hindi po ba? Ang problema natin, marami tayong pangarap, wala naman tayong pera. May kabayaran po ang pangarap. Kaya huwag natin mamalitin, money is a power tool in your hand. Gusto mo i-bless yung magulang mo, wala naman tayong pera. Puro na lang tayo gusto. Iyon po ang mangyayari po sa atin. Money is a powerful tool in your hand. Ngayon lang meron dito daming kabataan. Pagkatapos kung sino yung magdodoktor, yun muna yung suportahan natin. Ano po, para sa lahat na magkakasakit. Sila naman po ang makikinabang. So mga kapatid, asamin ho natin na magkaroon ng biyaya ng Diyos, but just keep your hands open. Isa uling malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. May natututunan po tayo, ano? May natututunan po tayo. Gusto ng Diyos maging lumaya tayo. So, hindi ka pa totoong malaya kapag ang dami-dami natin mga liabilities, dami-dami natin mga utang, di ka nakakatulog dahil ang daming bayarin, ano po. So, wag mo namang gastusan yung hindi pinagagastusan sa iyo ng Panginoon. Wag naman po. Pag hindi po, huwag ka magpapatong ng kabigatan na hindi ipinalalagay sa iyo ng ating Diyos. Alam ng Diyos yung kapasidad lang natin at doon lang muna tayo mag-operate sa kung anong meron tayo. O tingin po kayo sa akin, gusto ng Diyos, lumaya ka. Pastor, paano naman po yung walang pera? Malaya po ba yan? Mas lalong bilanggo po yun. Walang pampiyansa. Ano po? So, kailangan natin ng pera. Ano po? At ito ay gagamitin ng Panginoon para sa kapurihan niya. Number 2, sulat nyo ito po or picturean nyo. Okay, ito man yung generous set me free. Number 2 is, generosity connects me to the kingdom purpose. Sa iyong masaganang pagbibigay, maraming nababagong buhay. So, napakaganda ang iyong pagbibigay, lagi nating ikonekta sa gustong gawin ng ating Panginoon. Sa layunin natin ng ating Diyos, huwag naman tayo mangangarap na maging mayaman na walang dahilan. Huwag naman sana tayo mangangarap na magkaroon ng kasaganaan nang walang maliwanag na pupuntahan. Lord, payamanin niyo po ako. Gusto ko po mag-put up ng orphanage. Father God, gusto ko po payamanin niyo ako. Gusto kong mag-bless ng isang outreach po namin. Lord, gusto ko pong i-bless niyo po ako. Marami po akong kabataan na gusto pong tulungan na makapag-aral. Lalo na sa magagandang eskwelahan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako. Tingnan niyo po ito. Okay? Philippians 4:19, very familiar passage. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Muli, the context of this passage, ang passage na ito ay sinasabi ni Paul para sa mga sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Tumutulong para ang gawain ng Diyos ay umusad. Aatras lang tayo sa sunod verse, pero tingnan muna natin itong sinulat ko dito. Attach yourself to what God is doing. Attachment. Attachment. Pag ang iyong ginagawa, konektado sa kaharian ng Diyos, yun po ang totoong mahalaga.
lahat ng mga bagay na para lang sa sarili, mukhang mawabaliwala lang po, walang kabuluhan. Okay? Atras tayo sa 17. Not that I desire your gifts, sabi ni Paul. Kasi mga kapatid dito nung time ni Paul, walang LBC padala. Wala po. Walang Grab na pwedeng, from Philippi to Macedonia, something na ganyan. O sa, minsan, ang lalayo po noon, ang lalayo ho noon, pero grabing ina-appreciate ni Paul yung tulong. Sabi ni Paul, hindi sa sobrang ninanais ko yung kaloob nyo, what I desire is that more be credited to your account. Parang ganito ang point ni Paul. Hindi naman yung masaya ako kasi natulungan nyo ako eh. Ang masaya ako, makita nyo lalo na sa inyong pagkakaloob, hindi kayo talo. Sa inyong account, yung nagkaloob, siya mismo ang pagpapalain ng Diyos. Yung tumulong, siya mismo ang pagpapalain ng Diyos. O tingin niya po kayo sa akin, tingin kayo sa akin sandali. May mga kilala po ba kayong gustong tumulong pero ayaw bumunot ng pera? Hoy, bigyan mo nga iyan. Ikaw ang nakakita, ba't hindi ikaw ang tumulong? Minsan may mga taong maawain lang. Wala naman pera. Gusto mo palang tumulong, dapat lalo tayo nagsikap para talagang ikaw mismo sa iyong account. Galing into your account. Okay? So, your giving goes where you'll never go. Ito yung sinasabi ni Paul, dahil sa inyong kaloob, andyan kayo, pero ang layo ng narating ng tulong niyo. Merong pagkakataon at maraming pagkakataon yung hindi mo kayang abutin ng iyong tulong, ng iyong kaloob. Sobrang salamat sa Diyos, sobrang salamat sa Panginoon. Grabe ang money pala, missionary. And every generous person who is supporting to the work of God is a missionary. Meron po akong inas sa admin natin, kila Chef, kila Ate Beck. This is my classmate. Actually, boyfriend ito ni Tess. Pero tinurn down ni Tess, kasi worldly. So si Kumar, saka si si Katz, pareho ko po itong classmate. Imagine, graduate ng Lasal, pero pinili maging missionary sa Nepal. Grabe talaga yung puso ng mga tao pag hinipo ng Panginoon. So, nag-aas po ako kila Ate Beck, kila Jeff, na masuportahan po natin sila. Imagine, sige, ganito na lang. Halimbawa, ayaw magsuporta. Sige, ikaw na lang ang pumunta sa Nepal, ikaw ang susuportahan ko. Sino yung papayag? Minsan naman ayaw pumayag ng marami. So salamat sa Diyos kasi nangangarap nga po ako na hindi lang po Santa Cruz, Santa Maria, ang makikita natin dito mga flag ng mga different nations na ito yung nagre-represent na hindi man tayo pumunta sa ibang bansa, tumutulong tayo ng ibang bansa ay maabot sa kapangyarihan ng Diyos. Can I hear amen? Pagkatapos may grupo ng kabataan from Nueva Ecija na pumunta sa Cambodia and Laos. Nagbigay din po tayo para sa kanila. Alam niyo po, although Lord willing, baka sa magkakataon after ng church planting, sending missionary abroad, tingnan natin kung pwede po tayo dito. Pero for the meantime, dito mga kabataan po ito, na grabe po, mahirap din po mag-mission po dyan. So, praise God, ang hindi mo nararating, kayang abutin ng iyong pera. Can I hear amen? Biro mo, ang hirap mag-mission po sa lugar na yan na hindi naniniwala sa gospel. Itong recently lang po, kasabay ng prayer and fasting natin, nanood po ako ng Passion Movement Conference. Ito po yung Passion Movement Conference, meron po silang tinan nyo po ito, 1,214,000 o $1,214,075. Alam nyo po, ano po yung advocacy nila? Ang mga kabataan dito, ang nakagather po niyan kabataan, 18 to 25 years old. Hindi po mga negosyante po ito nag-raise dito. 18 to 25 years old na mga kabataan, ang goal nila ganito. Tulungang matranslate ang Bible from different language. The last time, ang talagang ginastosan nila, magkaroon ng Bible translation sa Iran.
At nakita ko po nung ini-interview na yung mga taga-Iran, ganito pala. Paano malalaman ng tao na si Jesus namatay at muling nabuhay? Paano po? Kung wala naman silang nababasa. Wala naman silang nababasang Bible. Kaya alam nyo po, nung translate po ito, mas madali raw maunawaan ng tao ang gospel sa lengguwahe na meron sila. Mga kapatid, ay challenge sa Alab Kabataan, maging ano po kayo responsable. Huwag kayong aasa dito po sa mga katulad ngayon, panay liga. Gusto mo palang maglaro, ba't kayo ngayon nanunulisit? Ba't hindi nyo pinag-ipunan? Alam nyo po, wala namang masama po. Ano? Gusto nyo palang maglaro, ba't hindi nyo pinag-ipunan? Kung sana ako maglalaro manager nyo ba ako? Kaya sabi ko nga, kung gusto nyo pa na doon, mag-ano kayo, mag-ipon kayo. Even sa Alab Kabataan, mga kabataan, kumikita na ngayon, huwag tayong laging paasa. Laging itayo natin ng may dangal ang buhay po natin. Lalo na kahit hindi po tayo kabataan, kaya natin kumita sa biyaya ng Panginoon. Basta sipagan, basta galingan, basta pagusayan, hindi mawawalan ng pera ang mga iyan. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Kahit yung mga outreaches natin, kitang-kita ko po naglilingkod sila ng may dangal. Marami po mga outreaches, ang orientation ko po ay ganito. Mas pangit yung outreach, mas maaawa ang mga Koreano. Kaya ang pangalan ng church, Samgyup Christian Fellowship. Ayaw naman natin yung gano'n, yung laging nakaasa. Kaya nga po, natutuwa po ako. Wala akong nakitang outreach po natin na paawa. Nagtutulong-tulong sila. Grabe pong talagang tinataguyod nila ang gawain ng Diyos. That is something, and I believe, mas lalo pa tayong pagpapalain ng Diyos. Amen po ba mga outreaches? Palakpakan natin ng Panginoon. Tingnan nyo po yung passion movement kung gaano po sila kadami. 18 to 25 years old. Ako nanonood lang po, tumatagos po sa monitor yung presence ni God. Pagkatapos sa atin dito sa Pilipinas, rampant, maririnig mo, nabuntis, nagpalaglag, nag-a-addict. Wala kasi tayong masyadong ginagawa ng mga Kristiyano. Ito pa rin ang problem natin. Lalo na po yung issue ng mga sex education, dapat magulang po ang nagtuturo talaga niyan. At simbahan po. Kaya mga kapatid, it's about time to rise up. Yung ating pagkakaloob, gagamitin natin para maraming kabataan ang mabago. Can I hear amen? Maraming pamilya ang mabubuo. Amen ho ba tayo doon? Kaya lalo tayo dapat ang magsikap. Pag nakikita ko po ang pera sa drugs, ang dami nila. Kapag nakikita ko ang pera na pinatatapon sa Pogo, sa casino, 10 milyon. Ilang outreach na yung matutulungan yan in Jesus' name. Samantalang nilulusaw nila yung pera na dapat sana para sa Panginoon. Kaya nangangarap po talaga ako, lahat tayo uunlad, hindi yung gusto kong tumulong kaya lang wala akong magawa Sana magsikap din po tayo para makatulong talaga tayo ng todo sa gawain ng ating Panginoon. Give money a mission. Sana pa nagkakasalapi ho tayo, give money a mission. Ito itutulong ko to sa area na to. Ito itutulong ko to sa ganito. Huwag lang puro sa atin. Ito, papupuntahin ko dito to, sa abroad na ito. So, yun po yung maganda mga kapatid, give money a mission. And then, this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing many expression of thanks to God. Pa nagkakaloob daw po tayo, siyempre, maraming mawiwin. Maraming makakakilala sa Diyos. Grabe itong, give thanks, lumang kanta. Pero grabe nabigyan ng buhay ng worship team natin. Minsan naiisip ko lang, nangihinayang talaga ako pag kumakanta ang worship team natin ng ganyan. Sobrang nangihinayang ako. Ang pangarap ko, sana ang dami nakarinig ng mga tao niyan. Sana yung mga nade-depress, sana narinig nila yung worship na yan. Sana yung mga taong nagsasawa ng mabuhay, yung marinig pa lang nila yung awitan natin, there is something in this place that money cannot buy. Kaya huwag ko tayong manghinayang even sa mga outreaches natin. Keep on inviting, And this is our promise at talagang covenant with God. Aayusin natin, gagalingan pa natin. Kung kayo po nag-agree, again, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And lastly is this,
Generosity changes how I see my life. Sa iyong masaganang pagbibigay, nababago ang iyong buhay. Hindi ako maniniwala na ayos ang buhay mo, pero hindi ayos ang finances mo. And sometimes, lack of discipline, yan po ang problema natin. Hindi ako maniniwalang ayos na ayos ang buhay mo, pero kapos ka. Lagi kang may utang, laging kulang, hindi nag-o-overflow. Mga kapatid, generosity changes how I see my life. Kaya minsan kahit nagkapera tayo, pag hindi naman natin alam ang gagawin natin sa pera, balisa pa rin tayo, takot pa rin tayo. Kaya ang ganda-ganda nakikita natin ngayon, eto pala ang dapat kong gawin sa buhay ko at sa salapi na ipinagkakaloob ng Diyos sa akin. 2 Corinthians 9:12, do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. Tingnan po kayo sa akin sandali. Kung merong picture na gusto si God, matandaan mo, eto po. Eto ka. Alam niyo po bang lahat tayo ay magsasaka? Lahat tayo farmer. Kailan ang magsasaka pwedeng umiyak sa buhay? Tingnan niyo po. Just try to figure out kailan ang magsasaka pwedeng umiyak sa buhay. Tingin ko eto, pag dumating ang pagkakataon na wala na siyang itatanim. Hindi ko alam kung may magsasaka na okay lang siyang magsasaka pero wala siyang itinatanim. Ewan ko lang kung merong isang tao na satisfied ang buhay na walang ibinibigay. So, tayo pala lahat farmer po, hanggang sa pagtanda natin. And take note of this. Sana, kahit wala ka na, may binibigay ka pa rin. Ang pinakamabigat, nung nawala tayo, ang dami nating iniwang utang. Sa Bible, meron nun. Kaya kami mga lalaki po, bahit kayamanan namamana sa magulang, ang prayer natin kung 3 yung anak mo, sana mapamanahan mo ng 3 bahay at 3 kabuhayan. And that is my prayer. Meron sila, hindi na sobrang magiging mabigat ang kanilang buhay nila sapagkat meron na silang pasisimulan. Tayo tayong lahat and let me ask our keyboardist, Lori, anak. As I challenge you, may tatanim ka ba? May tinatanim ka ba? Meron ka bang maitutulong? Meron ka bang ibibigay? Ang lahat po ng yan, ang laking bagay kapag meron no tayong pera. So, ang laking bagay po nito, no? So, kaya mga kapatid, what is the blessing of giving? Naku, ganda nito. Napakaganda po nito. The blessing of giving is giving. Ang pagpapala at biyaya ng pagbibigay ay ang pagbibigay. Pag nagbigay ka at pinagpala ka ng Diyos, Lord, may maibibigay na naman ako. After mo magbigay, binigyan ka na naman ng Diyos. Thank you, Lord! May maibibigay na naman ako. Hindi yung, alam mo, dati nakapagbigay ako, after nun wala na. The real blessing of giving is giving. May prayer po ako, pero pag gusto nyong gayahin nyo na lang po. Lord, pag wala na akong maibibigay, kuhanin nyo na po ako. Kung ako po magiging perwisyo lang ako sa asawa ko, perwisyo lang ako sa anak ko, o sa maraming tao, wag na lang, Lord. Gusto ko po, ma-represent ko ng maayos si God provider si God protector, si God generous. Sana makita ng mga anak ko ang image ni God sa buhay ko. The blessing of giving is giving. I warn you. Tingnan niyo po ito. Anytime you keep what God wants you to give, it will make you sick. Merong inaasigad sa iyo na ibigay mo, pero hindi mo ibinigay, hindi ka rin mapapakali. Or otherwise, pagsisisihan mo, sayang, ini-impress ako ni God na magkaloob ng amount na ganito, pagkatapos hindi ko ibinigay, kahinayang. Di naman kailangan ng Diyos ng pera mo, ikaw ang gusto ni God kasi may i-reveal si God, may ibibigay si God, may ipapakita si God sa iyo na hindi ma-unlock kung wala po ang mga bagay na ito. Kaya nga ingit na ingit ako sa mga kabataan. Nung kabataan ko, walang nagturo sa akin na mag-tithes.
Hindi pinag-uusapan sa simbahan namin. Kaya hindi ako nakapag-ipon po. Basta nagkaroon ng pera, bigay lang sa magulang. Sayang, mag-aaral pala ako. Dapat nakapag-ipon pa ako ng kaunti para kahit baon man lang. Mga kabataan, get involved, but give also. Even yung mga bata, even si Owie, may sarili po siyang sobre ngayon. Lahat po kami sa pamilya po namin. Kanina nga nakita ko nag-uusap ang asawa ko po, kahit si Lori. Parang issue, hindi yung kaya mo ba anak yan? Kaya mo ba talaga anak? Parang sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon na bata pa lang, naturuan natin sila na maging generous po talaga. Sana wag kang ma-hospital after this. Kasi may gusto ko ibigay pero hindi mo ibinigay. Hindi po. Pero alas hindi ka lang mapapakali. When we give to the kingdom of God, don't be surprised when God shows up in your life. Alam mo ba, nag-give tayo ngayon? Pagbalik nyo ngayon sa outreach, kina Sunday yan, anong kakaiba meron? Tinuruan mo magbigay, pagkatapos magugulat ka. Yan naman talaga ginagawa ni God. Kapag tayo nagkakaloob, hindi siya patatalo, hindi siya patataig, hindi siya palalamang. Our God is a generous God. He wants you to see He is your Father, He is your giver, He is your supporter, He is your financer. Hallelujah! Generosity sets me free. Generosity connects me to the kingdom of God. Mas marami makakakilala. And generosity changes how I see my life. Oh, thank you so much. Praise Church Outreaches. Tinayaan nyo ang lahat para sa Panginoon. You have no idea how I'm grateful to you. Yung mga nagsusuporta po sa main, sa mga outreaches, thank you so much. Thank you so much. And I want to honor lang sila Jeff, sa admin natin, Pastor Jeff, Ate Beg, sila RB, sila Pierre Ann. Sila po yung mga nag-aasikaso po sa atin. And they are good stewards. Noong last Sunday, nag-uusap kami nila Ate Beg sa kanila Jeff. Sabi ko, Jeff, eto yung, kasi gusto ko lang i-honor kasi sa totoo lang, maraming pagkakataon, hinihintay din po nila ako kung ano ang leading talaga ni God, kung ano gagawin natin sa maraming bagay. And they are very supportive. And I want to assure lang sa finance natin, sa admin, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? Last time na nag-first fruit tayo, sabi natin may itatayo tayong building, yung sa Matantubig. Habang nag-uusap po kami at binabalikan po namin, and thank you sa Lord, parang hindi worth gastusan ng 30 million yung itatayo natin sa Matantubig na dati. Pagkatapos walang parking. Ngayon po, ito talaga ini-impress sa atin ni God at sa team. Maghahanap na tayo ng lugar po kasi even dito hanggang 6 months na lang po tayo dito. Hanggang June. Pag hindi po nice kasi sobra, lalo na ngayon, 300,000 ang binabayaran natin. Parang papaganyan. Pag nagawa ang elevator, 600,000 na yan. Kaya pag pray nyo po, huwag magawa. So ang taas, hindi sulit. So nagpe-pray tayo po, patulong din po. Within our Papa hanggang monumento. Kung may makikita po kayong lugar, yun ang bibilin po natin. Amen? Patatayuan natin, puro elevator! Puro elevator kasi naasar tayo Hindi po. So, with the admin team, Sir Jeff, Ate Beck, ito po nilalagay ng Diyos sa ating pong first fruit. Personal development of all leaders and all workers of Praise Church. Na-imagine po namin, padadala natin yung mga team po o pamilya ng mga pastor sa lugar na lalo silang magiging malakas. And even mga praise mover, it's about time. Ayusin natin para lalo pa kayo mag-improve. Gusto naming i-honor, Beric, yung ginagawa niyong pagsasayaw sa Panginoon. Even worship team, people development, people empowerment. Salamat sa Panginoon sa pag-aayos ng mga bagay na ito. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. And get ready mga kapatid, we are preparing now and I will declare, we will gather sa ating 25th anniversary. Paghahanda na natin yan.
ano ko po, ang in-impress sa akin ni God, 2,500, 2.5 sa 25. Imagine yung mga outreaches lang natin, kung magwi-win tayo sa May 25th anniversary natin, ng tig 200, kung na po ang 2,000 plus sa main. Kaya lang may 2.5 pa po ako naiimbitahin. Lahat ng natulungan nating simbahan, kahit hindi praise church po. Sinabi ko po sa dalawang church po natin, willing po kami na mag-present even sa choir. Kasi namimiss ko po talaga ang choir, galing po ako dyan. May ibang kilabot, ibang galing po talaga, presence ni God. So mga kapatid, ngayon pa lang, ang ating pagkakaloob ay hindi nasasayang para sa Diyos. Jeff, anak, okay lang ba? Pwede ba ako maglambing sa praise and worship bago tayo magkaloob at mag-pray? Sige, pakialis na po ito. Kahit yung give thanks lang po. And then sa huli-huli mamaya yung to God be the glory. Pwede bang awitin natin? Come on. Thank you, Jesus. Okay mga kapatid, sino po rito ready na magkaloob? Kung wala pa po kayong sobre, please ask po sa ating mga ushers po. Don't miss this opportunity. May gustong i-reveal si God sa iyo. May gusto si God na matanggap mo. Don't miss the opportunity. Hallelujah. Thank you so much, God. Thank you so much. Ang kaloob mo na yan ay magagamit para maraming tao ang makakilala at ikaw mismo ang nais baguhin ng Diyos. In advance for the revelation, in advance sa iya-unlock ni God kung sino siya sa buhay mo. Ngayon pa lamang, magpasalamat tayo and let us give our best praise to God. Come on! And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Come on, church! For us, and now.
mamaya po for instruction, pero hawakan nyo yung sobre nyo. Hawakan po natin yung mga envelopes po natin. Grabe, ano po, yung envelope nyo na yan, parang susi na siyang magbubukas at mag-unlock para lalo mong makilala ang ating Panginoon. I-unlock para mong matanggap at mabuksan yung gustong ipagkaloob sa inyo. Taas natin yung mga sobre po natin sa Panginoon and let us pray. Lord, again, this is not the amount, but it's all about our faith and love for you. Lord, ever since, di mo naman kami pinagkulang sa praise shares. Marami nga dito, walang-wala. Pero Lord, ibang-iba na ang buhay ngayon. Sobra namin ino-honor yung mga kapatiran namin. Nagkaroon sila ng sariling bahay. And I want to quote one of our leaders' declaration. Very rewarding talaga ang maglingkod sa Diyos. Hindi patatalo ang ating Panginoon. Ikaw yung nag-aangat. Ikaw yung nagpupuno. Ikaw yung nagbubukas. Panginoon, mahal ka namin. And Lord, ilagay mo sa puso namin, O God, wala pang anak mo na pinabayaan na naglilingkod at nagtatapat sa iyo. Palaki ng palaki ang mundo ng mga taong naglilingkod sa iyo. And in the name of Jesus, katulad ng susi, ang mga sobring ito na may kasama Panginoon na pagkakaloob, ang iba sa amin dito, I don't know kung saan galing, kung ano pinaghirapan nila, O God, just to give this very special offering to you, O God. At mula ngayon, de-declare din namin, magiging regular yung pagbibigay namin ng tithes, Panginoon. And then, Lord, kung may mga bagay na gusto ko pang ibigay, Panginoon, o ipabless sa amin, O God, gawin niyo lang kami maging masunurin. Father God, in Jesus' mighty name, this envelope is a sacred envelope. Napaka-sacred po nito kasi para ito sa iyo. Sa aming pagkakaloob, ang dami pang mababago, ang daming pamilya na mabubuo, ang daming kabataang masasagip, maliligtas, Panginoon, at magkakaroon ng magandang bukas. Even ang kids church namin, Panginoon, bata pa lang, hindi na nila lalakaran ang gulo ng mundo. Ngayon pa lang, binuo mo na sila, O Diyos. Panginoon, walang outreach na pababayaan ka, O God. Walang ministry na pagkukulangin ka, Panginoon. Lahat po kami dito ang pag-asa namin. Buong buo. You are our Jehovah Jireh, our provider, our supporter, our financier, O God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen at amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos ngayong umagang to. Para po sa systematic way po natin, makakaupo muna po tayo. For a more systematic way of giving po, ganito po ang gagawin po natin. No? Per quadrant po tayo, per row po ang gagawin natin. So, ito pong row na to, dito sa right side ko po, doon po kayo sa give na mga boxes. So, may mga maglalapit po dyan na ushers para makapagkaloob po tayo. And yung gitna naman pong quadrant or row, dito po kayo sa thanks. And yung the last part po will be the 2025. So again po, pag tinawag ko po tong row na ito, lalapit po kayo hanggang taas po yun ha. So dito po yung entrance ninyo, exit po natin dito. So pag kayo naman po yung gitna po, dito po yung entrance nyo, exit doon. So pag dito na kayo na, entrance, exit naman po yung kabila. So okay, ready na, kakaunawa na po ba tayo? Are we ready po? Para sa pagkakaloob, we will start with this row muna po. Okay po? Then, hintayin niyo po yung command ko for this and for the last row po. Sige po, magsitayo na po ang ating unang row sa ating pagbibigay. Come on! Hallelujah, Jesus!
Sige po, mag-ready na po ang ating gitnang row. Kayo naman po hanggang pataas po ulit, gitnang row. Dito naman po tayo sa thanks. Maghuhulog. Kahit saang boxes po dyan. Thanks.